Nagsimula ang lahat sa isang gabing maliwanag ang bilog na buwan. Sa labas ng bahay ng pamilyang Lopez, isang malakas na tunog ang bumulabog sa katahimikan. Tila may pagsabog, tila may pagyanig. Nagising ang buong pamilya. Sa basurahang nagmula ang kakaibang tunog. Ano kaya iyon? Tanong ni nanay habang nakahawak sa braso ni tatay. Baka may magnanakaw. Takot ako, ang tanging nasabi ng anak na si Boyet. Humanda sa akin ang magnanakaw na iyan. Di ko siya uurungan. Matapang na wika ni tatay kahit medyo nanginginig sa magkahalong lamig ng gabi at kaba sa dibdib. Papalapit na ang pamilya sa pinto. Mumukas ang pinto at sa kanilang natanaw, di nila mapigilan ang mapasigaw. Ew! Sigaw ni nanay. Ah! Sigaw ni tatay. Ang baho! Sabi ni Boyet. Isang malaking tambak ng basura ang tumambad sa kanilang harapan. Dumungaw pa sila at kanilang nalaman puno na pala ng basura ang kanilang kapaligiran. Akala ko pa naman halimaw, bulong ni nanay. Matulog na tayo, basura lang pala, sabi ni tatay. Subalit, nang pabalik na sila sa kanilang kwarto, mayroong humarang sa kanila. Isang batang lalaking nakamaskara, kapa at nakabota. Hep hep, ako si Basura Kid. Basura lang ba ang sabi ninyo? Hindi nyo ba alam na ang tambak-tambak ng basurahang yan ay masahol pa sa halimaw? Sisirain nito ang kalusugan ninyo. Sisirain nito ang kapaligiran at mundo ninyo. Ang pagkalat ng basura ay dapat nating labanan. Tiningnan ni nanay at tatay ang tambak na basura. Naghalo ang nagbubulok sa hindi nagbubulok. Pinamamahayan na ito ng mga insekto at kumakalat na rin ang amoy na mabaho. Ang pagkalat ng tambak-tambak na basurahang tulad ng basurang ito ay dapat nating labanan. Sigaw ni Basura Kid, kasabay ng malakas na kulog at matalim na kidlat. Oo nga, masahol pa nga ito sa halimaw, sagot ni tatay. Humanap si tatay ng malaking sako at dooy isinilid ang basura. Agad niyang itinakbo sa kotse ang sako. Sumakay silang lahat sa kotse at nagmaneho si tatay patungo sa pinakamalapit na ilog. Pagdating sa ilog, inihulog ni tatay ang basura sa tubig. Ayan, malulunod na ang mga basura at ligtas na tayo sa kapahamakan. Naku po, mali. Hindi nyo ba alam na mas lalong masisira ang mundo dahil sa ginawa nyo? Sabi ni Basura Kid habang nakakunot ang noo. Lumusong siya sa tubig at agad kinolekta isa-isa ang basura sa ilog. Bumalik sila sa kanilang bahay upang mapag-isipan ang kanilang gagawin. Magdamag na inisip ng mag-asawa kung papaano lalabanan ang mukhang halimaw na tumpok ng basura. Sinubukan nila itong sunugin, subalit lalo pang di nagustuhan ni Basura Kid dahil madudumihan daw ang hangin. Sinubukan nilang isprayan ng pabango ang basura, subalit lalo pang nakasama dahil ang inispray pala nila ay may chlorofluorocarbons na nakakasira sa ozone layer. Parami ng parami ang basura, paubos ng paubos ang oras. Nag-isip ang magkakakampi laban sa basurang gahalimaw sa laki at dami. Napailing si tatay, malapit ng mag-umaga. Tayo ang lumikha ng mga basurang ito, kaya nasa ating mga kamay din ang paraan para di ito dumami ng dumami. Kailangan papigilan na natin ang pagdami ng basura bago pa tayo matabunan, sabi niya. Alam ko na, sabi ni Basura Kid. Samahan niyo akong labanan ang pagdami ng basura. Nilapitan ni Basura Kid ang tambak na basura. Ikaw, basura ka, isesegregate ka namin. Yeah! Sinugod nila ang basura. Hiniwalay nila ang mga nabubulok sa di nabubulok. Kinuha nila ang mga basurang pwede pang i-recycle bilang mga kagamitan sa bahay, sa pamayanan at sa eskwelahan. Makalipas ang maraming oras, wala na ang gahalimaw na tambak ng basura. Yay!
Nasolusyonan na natin ang problemang ito. Alam na natin ang gagawin para di muli dumami nang dumami ang basura. Sigaw ni Nanay. Sa bahay pa lamang, ibubukod-bukod na natin ang ating mga basura. Ang nabubulok at di nabubulok ay di pagsasamahin. Oo nga, salamat kay Basura Kid. Masayang sabi ni Tatay. Nagpalinga-linga si Tatay upang hanapin ang munting superhero. Nasaan na kaya siya? Gusto ko pa namang siyang pasalamatan. Samantala, patawa-tawang iniligpit ni Boyet sa ilalim ng kanyang kama ang kanyang maskara, kapa at bota.